Well, anyway, ang pag-usapan po natin, abay sumagot ang ating Finance Secretary na si Ralph Recto. Ang sabi niya, bakit naman hindi natin gagastusin ang mga sobrang pondo ng GOCC? Napakalaki ng ating unprogrammed expenditures. Ano ba yung mga unprogrammed expenditures na yan? Yan po ay yung mga hindi mapopondohan kung walang kikitaing pera ang gobyerno. Kaya ang sinasabi nila, yung mga excess o mga sobrang pondo ng GOCC, gagamitin nila para dun sa mga unprogrammed expenditures. Ang nakakatawa dito sa 2024 budget, abay inuna nila yung mga hindi absolute necessities. Yung 8 billion na pabahay, for instance, ginawa nilang unprogrammed expenditure. No? Yung mga counterpart funding para dun sa mga foreign projects sa Davao, yung bus project sa Davao, no? Nasa unprogrammed expenditure yun. So kung walang kikitain, walang ganyang proyekto. Pero ang pondo po, ang tanong is, ano ba ang PhilHealth? Ordinaryo ba itong GOCC na unang-una, dapat ba siya merong excess na pondo? At pangalawa, kung hindi naman siya dapat magkaroon ng excess na pondo, saan siya gagamitin? Well, alam niyo po, nung sinusulong ko itong Universal Healthcare Law, ito yung dahilan kung bakit gusto ko palitan din ang magpapatupad ng Universal Healthcare. Ang gusto ko talaga, tawaging National Health Service. Kasi yung karanasan ko naman sa Inglaterra na Universal Healthcare, ang nagpapatakbo National Health Service. Bakit ko gustong palitan ng National Health Service? Kasi unang-una, ang Universal Healthcare, hindi po yan medical insurance. Talagang hindi po sapat at hindi ililimata ang benepisyo sa amount ng premiums na ibinabayad. Alam natin ang premiums hindi magiging sapat. Kaya dapat gobyerno ang magtustos. So kaya nga po ang pagpopondo ng PhilHealth, bukod sa contribution ng mga miyembro, nandyan yung contribution na magagaling sa gobyerno at yun po yung pinababalik, yung contribution ng gobyerno para doon sa hindi makabayad ng PhilHealth premiums, yung kita ng sin taxes, yung kita ng PCSO, kita ng PAGCOR at saka yung sa budget ng DOH. So alam natin na talagang dapat tutustusan yung contribution, hindi sapat. Pero dahil ito hindi insurance, talagang gagastusan yan. Dahil obligasyon ng Estado na panatiliing malusog ang kanyang mga mamamayan. Yan po ay karapatang patao. At ang obligasyon ng Estado, gawin ang lahat ng progressive steps nang sa ganon, makamit natin ang mabuting kalusugan para sa lahat ng Pilipino. Ngayon, anong pagkakaiba ng PhilHealth sa mga GOCCs gaya ng PAGCOR o PCSO? Hindi po mandato ng PhilHealth na kumita ng pera. In fact, sa batas na isinulong natin, lahat ng pondo ng PhilHealth dapat mapunta sa benepisyo ng mga miyembro at pangalawa, para ipababa ang kontribusyon ng mga miyembro. Hindi po ako naniniwala na walang paggagamitan yung 90 billion na ibabalik sa national coffers. Unang-una, labag po yan sa batas. Ano ba naman ang hirap intindihin doon sa ang lahat ng pondo ng PhilHealth nakalaan para sa benepisyo ng mga miyembro o di naman kaya para pababain ang premiums na binabayad ng mga miyembro. Sa katunayan po, ang dami pang sakit na hindi covered. At yung mga sakit na covered, napakaliliit. For instance, ang pulmonya, alam niyo ba, 7,000 lang yan. Nung minsan na na-hospital ako, ang bill ko parang 40,000. Ang binawas lang 7,000. Wala nang bawas para sa hospital mismo. Yung pagkakasakit lang. Kung sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, didamihan yung benepisyo ng mga miyembro. Taasan yung case rate, for instance, ng pneumonia. O di naman kaya, sagutin na rin yung parte ng paghuhospital. Kasi ang sinasagot lang, yung sakit. Pero yung bayad sa hospital, hindi rin sinasagot. At saka siyempre, yung mga testing, hindi rin sinasagot. Di ibigay lahat yan sa miyembro. Hindi po ako naniniwala na walang pwedeng paggastusan ng 90 billion by way of additional benefit sa mga miyembro. At kung hindi naman additional benefit, di wag kayo magtaas ng premiums. Nagtaas po kayo ng 5% Kailan lamang? Yun naman pala, sandamo ka lang pera nyo dyan. Sa totoo lang po, wala dapat ipon ng PhilHealth. Dapat lahat ng pondo ng PhilHealth ginagastos para sa benepisyo ng mga mamamayan. Ang ating intention po ng ating sinulong yung batas na yan, wala nang mahihirap na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. So gastusin yan para sa paggamot at gamot ng mga mahihirap.
hindi po ako naniniwala na wala tayong pwedeng paggastusan sa dami pong mga mahihirap na pasyente sa PGH at iba pang mga pampublikong ospital. At dahil hindi naman kaya ng mga pampublikong ospital na gamutin ang lahat ng ating mga pasyente, di bayaran natin yung mga pribadong ospital nang sa ganon, yung mga wala talagang pambayad sa pribadong ospital, pwede nang pumasok sa pribadong ospital at sagot ng gobyerno. Di ba po? Simple lang yon. At kung talagang wala kayong pagkagasusan, hindi na sana kayo naningil ng mas mataas pang kontribusyon. Dahil yan naman po ang nasa batas. Pero, ang sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, allowed naman yan sa GAA dahil ang GAA ay batas din. I beg to differ. Kasi kapag may dalawang batas po, isa general law, isang specific law, anong mananaig? Bakit general law ang GAA? Kasi yan yung pantaunang budget. Bakit special law ang PhilHealth law? Kasi yan ang nagbuo ng universal healthcare. So according doon sa tinatawag nating statutory construction, kapag nagkaroon ng pagkakaiba ang general at saka ang special law, yung special law ang mananaig. Ang special law ay yung PhilHealth law, yung universal healthcare law na ating isinulong na nagsasabi na lahat ng pondo ng PhilHealth para sa membership ng benepisyo at para sa pagbaba ng contribution. So yun po ang dapat manaig at hindi po ang General Appropriation Act. Pero ano pong nangyari? Well, nauna na po, nabigay ng 20 billion ng PhilHealth. Na medyo naaantala po ako kasi alam nyo, bago magkaso, kinakailangan ng certified true copy nung board resolution na kukwestiyonin. Yan po ang requirement talaga ng Korte Suprema. Ang hirap, tinatago naman ng PhilHealth. Kaya nga po, pag hindi pa nila ako binigyan, pupunta ako sa Korte para makompel na magbigay sila ng certified true copy o di naman kaya, sasabihin ko sa Korte Suprema, ayaw talaga magbigay at i-attach ko yung mga newspaper clips. No? Hindi ko naman kasalanan kung hindi sila magbibigay talaga ng certified true copy kasi alam nila, kinakailangan yan kung ididemanda sila. Pero wag po kayo mag-alala. Within the month of July, sasampa na po natin yung demandang yan nang sa ganun, hindi na matuloy yung second tranche. Kasi kung di ako nagkakamali, yung second tranche po na another 20 million ay ibabayad na this August. So, pipigilin po natin yung second tranche kung hindi na natin napigil yung first tranche. Talaga pong ang moral of the story, kinakailangan panindigan ng batas. Dahil kung hindi po natin paninindigan ng batas, talaga pong lalabagin, lalo na yung mga matatakaw, lumamon ng kaban ng bayan. Hindi po tayo papayag. Dahil sabi ko nga po, paulit-ulit na, nung sinulong ko pa yung universal healthcare, yan ay para sa alaala ng aking ina, na hindi naman mahirap, pero nalimas dahil sa kanyang sakit na nangangailangan ng dialysis. Kaya nga po unang-unang benepisyo na ibinigay natin sa pagpapatupad ng batas na yan ay libreng hanggang 4 na dialysis kada linggo. Kasi yan po talaga ang dahilan kung ba't nalimas ang aking nanay at namatay na wala man lang isang kusing sa kanyang pangalan. Pero bukod pa po dyan, bukod sa personal na dahilan kung bakit ko sinilong yung batas na yan, nais ko pong maalala, bilang isang Pilipino na nagmahal sa bayan, na talagang humanap po ng solusyon nang wala ng Pilipinong mamamatay lamang sa kahirapan. Hindi po tayo papayag na mga baboy, mga buwaya ay magiging hadlang.